Ganito gumagana ang pinakamalakas na nuclear bomb sa mundo. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang istorya patungkol sa nuke bomb ay nagsimula matagal ng panahon bago pa ang pagsabog nito sa Hiroshima. At ang paglikha dito ay nagawa noon pang 18th century. Nangyari ito nang si Martin Klaproth ay nadiskubre ang radioactive element kung saan ito'y makakabuo ng isang nuclear weapon. At ito ang uranium. Sa kabila nito, marami pang mga siyentipiko ang inaral pa ito ng gusto para talagang malaman nila ang nuclear fusion. Ganun pa man, ang kanilang pinaghirapan noon ay kapaki-pakinabang na sa mga military sa ngayon. Sa kabila nito, sa ngayon, 15 bansa na ang nagtataglay o meron ng mga nuclear weapon. Pero, ang nakakabahala ay parami na nga ng parami ang mga bilang ng kanilang mga nuke weapon. Noon sa katunayan, umaabot ng mahabang panahon bago makagawa ng isang bomba. Pero sa ngayon, kung marami kang pera at hawak mo ang technology, ay may kakayahan kang gumawa ng maramihang nuclear warhead ng sandaling panahon lang. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ng masinsinan ang nuclear bomb. Aalamin natin kung gaano katagal idisenyo ang isang nuke bomb at bakit ba talaga ito ginawa. At ang video na ito ay for education purposes only. Kaya naman sit back, relax, enjoy at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago ko pang videong i-upload. At kung handa ka na, simulan na natin. Ano ang nilalagay sa loob ng nuclear bomb? Kalimitan, ito'y isotope o di naman kaya uranium o plutonium. At kung sakaling mang merong magtayo ng kumpanyang gagawa ng nuclear weapon, ay talaga namang pasikreto itong gawin para hindi malaman ng mga tao. Kaya naman ang plutonium ay malamang hindi nila ginagamit na sangkap para dito. Pero bakit kaya? Ang plutonium kasi ay isang elementong hindi basta-basta nakukuha dahil makakakuha ka lang nito kapag meron kang reactor. Sa makatuwid ay may hirapan kang itago ito sa basement o sa isang laboratorio. Kaya naman ang pinakaakma talaga dito ay ang uranium. Ang uranium-238 ay ang katangi-tanging isotope na synthetic pero baliwala ito kung gagawa ka ng isang nuclear bomb. At para makagawa ka ng isang nuclear bomb ay ang kailangan mo dito ay ang uranium-235. At dito nga pinoproseso ang uranium para ito'y ma-enrich. Pero saan makakakita o makakakuha ng raw materials para dito? Sa ngayon, ang mga elemento ay malawakan ng pinoproduce sa iba't ibang panig ng mundo. At ang uranium powder ay talagang papwede ng mabili at tinatawag nila itong yellow cake. At isa ang bansang Iran na nagpuproduce nito. Meron din sa Kazakh company at binigyan pa nga nila itong pangalan bilang Kazatomprom. At para makapagpasabog ng isang nuclear bomb ay kinakailangan ito ng 50 kg na purong uranium-235. At kung tutuusin, ito'y mahigit 6.5 toneladang yellow cake. Pero teka, hindi pa dito nagtatapos. Ang mahirap pa dito ay kung sakaling makabili ka nito, ay kailangan mo pa itong ibiyahe at hanapan ng ligtas na lugar o nuclear facilities. At oo, bibihirang tao lang ang nakakaalam kung nasaan ito. Ganun pa man sa Iran, maayos nilang sinikreto ito sa mga tao. Sa katunayan, nakalagay lang ang kanilang mga reserves sa mga bariles sa syudad ng Isfahan at malaya itong nakikita ng mga turista at di nila alam kung talagang para saan ito. At huwag kang mag-alala dahil hindi naman ito delikado. Magiging delikado lang ito kung ang uranium ay magiging enriched at ito'y napakamatrabahong gawin. Ano naman ang magiging dahilan para mag-enrich ang uranium? Enrich ibig sabihin ay ang paghahati ng mga atoms, ihihiwalay nito ang kinakailangang isotope U-235. At dahil dito, ang uranium ay maabot nito ang pinakasukdulang bilis. Dagdag pa, kinakailangan pa ito ng mga device para mapaikot ito ng 1,000 beses sa loob lamang ng ilang minuto. Ito ang centrifuge. Isa itong sophisticated na makina na gawa sa mga parteng napakahirap hanapin. Ito naman ang Nuclear Supplier Group. Sila ang nag-e-export o nagluluwas ng mga equipment kasama na pati mga parte ng centrifuge. Sa kabilang banda naman, mayroon din namang mga counter supply na pwede ring mapagkuhanan. Oo, smuggling. Pero dahil nga illegal ito ay mahirap pa din itong pagkatiwalaan. Kaya naman may mga iilang bansa
o nagde-develop na lang ng kanilang sariling mga parts para makakuha ng mga kinakailangan nilang equipment. Sa katunayan, ang North Korea ay nagsagawa ng kumpanya sa China at binigyan nila ito ng mahabang pangalan, Shenyang Aircraft Group Dandong Import and Export Company Limited. Sa kabilang banda, ang kanilang pagsasamang dalawa ay naging hakbang ng North Korea para makapag-import ng mga parts nang hindi nalalaman ng iba. Grabe no? Napakadaming oras at effort ang kinakailangan para makagawa lang ng isang centrifuge. Well, kailangan ng libo-libong ganito para makapag-enrich ng uranium. Pagpalagay na natin na natapos na ang prosesong ito, ano naman kaya ang kasunod? Mag-aantay pa ng taon para makabuo ng 50 kg na uranium at take note, hindi pa dito kasama ang mga technical failures, mga simpleng pagkakamali o di naman kaya mga computer worm o virus. Sa makatuwid, napakatagal talagang makabuo ng isang nuke bomb. Halimbawa sa isang aberya, ito ang Stuxnet. Noong 2010 ay lumikha ito ng problema sa daang-daang centrifuge ng Iran. Dahilan para pabagalin nga nito ang pagproseso ng mga makina. Ganun pa man, bagamat na-enrich mo na ang uranium, ay kung wala kang next step ay baliwala din ito. Kinakailangan mo pa kasing ilagay ito sa isang structure. Pero gaano katagal bago ito maging isang ganap na bomba? Siya si John Koster Mullen, isang truck driver sa Wisconsin. At sa likod ng kanyang karakter ay siya lang naman ang gumawa ng Little Boy at ng Fat Man na sumira at gumimbal sa Hiroshima at sa Nagasaki. 19 years ang kanyang binuno sa pagdisenyo at sa paggawa pa lang dito. At talagang kitang-kita natin ang naging resulta ng pinagbagsakan. Ito'y binubuo ng malaglobong enriched uranium at mayroon pa din itong conventional explosives. At ang detonator ang nagsilbing gatilyo para magsabay-sabay ang pagsabog ng mga series sa loob nito. At dahil dito, ang sphere o ang globo na nakalocate sa gitnang bahagi ng contract ang siya namang umabot na sa sukdulan. Kaya naman nakalikha ito ng napakalakas na pagsabog. Ang mga modernong sayantipiko na magaling sa physics at engineering ay kayang makapag-design ng bomba sa loob lamang ng ilang buwan o di naman kaya mas mabilis pa. Ngayon, matapos nila itong magawa, ipupunta na nga tayo sa pinaka-delikado, ang produksyon. Lahat ng uranium na kasi na ito ay nasa may state na ng gas. At ang kailangan na lang ditong gawin, i-convert ito sa metal. At para magawa ito, ang mga sayantipiko ay gumagamit ng tubig at hydrofluoric acid at magnesium. At ang proseso ay dapat ang mga metal ay eksakto sa nakalaang hugis. Ito na ang pinakadelikadong proseso. Dahil tandaan, hindi biro ang physical state ng uranium. Dahil ito'y talaga namang nakakamatay. Oo, hindi man ito napakalaking pagsabog pero masasabing malakas pa din ito kung tutuusin. At kung talagang sumabog nga ito sa isang facility, mawawasak ang laboratorio at ang mga tao sa loob nito ay makakatanggap ng mga tusok na naglalaman ng mga radiations. At hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ano na ang gagawin sa mga bomba kapag tapos na itong gawin? Bago gamitin ang mga nuke bomb ay kinakailangan muna itong itest at ito'y tinitesting nila underground. Ito'y sapagkat ito lang ang paraan at ang lugar para hindi kumalat ang radioactive. Kaya naman tinitesting nila ito sa mga malalaking butas o mga hukay o kaya naman sa mga abandonadong minahan. At bagamat sa ilalim nga ito tinitesting ay hindi ibig sabihin ay hindi na ito makikita o malalaman ng mga tao. Ang The Comprehensive Test Ban Treaty Organization headquartered in Vienna ay ang siyang tiga-monitor sa buong global networks. Nalalaman nila ang seismometers at radionuclide. Alam na alam nila kung saan tinest ito at miski maliit na nuclear explosion ay nalalaman din nila. At may nakalaan na batas at parusa para sa lalabag dito. Ganun pa man, sa North Korea naman, nag-testing nga sila ng first nuke bomb nila noong 2006. At dito ang UN, ipinatawan nga sila ng sanction o parusa kung saan nakakaapekto nga ito sa kanilang ekonomiya. Sa kabilang banda, hindi kayang pigilan ng sanksyon ang paggawa o pagpasabog ng nuke bomb ng mga bansa. Dahil nga naman sa ngayon, ang nuke bomb na ang basihan para masabing malakas ang bansa mo. At ang pinakamalakas na nuke bomb sa ating panahon ngayon ay ang Tsar bomba na nagmula sa Soviet Union. At ngayong alam mo na yan, ay dumako naman tayo sa kung gaano ba karaming tao ang namatay sa pagsabog na ito. At ano ba ang buong nangyari? At yan ang ipapaliwanag sa atin ni Gary. Ganito ang sinapit ng mga tao matapos masabugan ng Hiroshima bomb. Welcome back sa Arvin Polo TV channel. Noong 1940s, naging sobrang sikat ang Chinese jump rope sa mga bata sa Japan. Halos lahat ng mga bata sa elementarya ay naglalaro nito bago magklase. Pero sa isang syudad sa Japan, biglang natigil ang kasiyahan dahil sa isang liwanag na mas maliwanag pa sa 1,000 araw.
ang bumalot sa paligid noong umaga ng August 6, 1945. Ang pangyayaring ito ay binago hindi lang ang syudad ng Hiroshima, kundi pati na rin ang buhay ng halos lahat ng mga tao doon. At sa video na nga na ito, ay malalaman nyo na kung sino ang nakaligtas sa dalawang sunod-sunod na pagsabog ng nuclear bomb sa Japan. At malalaman nyo din dito kung talaga bang makakatulong ang alcohol laban sa radiation. At ang pinakamahalagang tanong, ano ba talaga ang nangyayari sa isang tao pagkatapos masabugan ng isang nuclear explosion? At yan ang ating aalamin. Ang pagsabog sa Hiroshima ay sobrang lakas dahil naapektuhan halos lahat ng nakasaksi sa trahedya. Kahit yung mga nasa ilang kilometro pa ang layo mula sa epicenter ay di rin nakatakas. Noong 1945, maraming estudyante sa universidad sa Japan ang tumulong sa mga army na gumawa ng mga bagong military facilities. Isa sa mga helper dito ay si Chisako Takioka, 17 years old, pero nung umagang iyon, na-late siya ng gising. Naghahanda siya ng almusal nung nang biglang may liwanag na sobrang nakakasilaw ang sumilaw mula sa labas ng bintana niya. Sobrang tindi ng liwanag na akala ni Chisako hindi na siya makakakita ulit. Pero nang unti-unting bumalik ang kanyang paningin, nakita niya na ang maliwanag na umaga ay naging isang nakakatakot na takip silim. Ang hangin ay napuno ng alikabok at debris, kaya ang araw ay parang namutla. At sa pagkakataon na ito, isang tanawin lang ang makikita mo. At ito ay ang isang malaking fiery mushroom cloud na tumataas sa ibabaw ng Hiroshima. Ganun pa man, nasunog ang balat ni Chisako. Para siyang naligo sa kumukulong tubig. Mga 4 kilometers ang layo niya mula sa ground zero at kahit sa ganung layo, ay halos hindi pa din kinaya ng katawan niya ang tama. Ang little boy, ang bombang inihulog sa Hiroshima, ay may lakas na mga 15 kilotons in TNT. At sapat na iyon para magdulot ng nakakapasong heatwave sa isang area na 9 square kilometers at katumbas na ito ng parang 3 New York City Central Parks. Ang balat ng bawat residente sa radius na ito ay namula at napaltos. Bukod dito, ang nakakabulag na flash mula sa eksplosyon ay sumira din ng maraming mata ng mga tao. Bagamat karaniwang gumagaling ito ng kusa, ay di pa din dito nakaligtas ang mga matatanda. At iba pang may existing na problema sa paningin dahil tuluyan na silang nabulag. Buti na lang, bata pa si Chisako Takioka at unti-unting bumalik ang kanyang paningin kahit may iba pa siyang injuries. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa downtown, dumaan sa usok at apoy at desperadong hanapin ang kanyang nanay. Ang ilog na nadadaanan niya, puno ng mga dugo at patay na katawan. Samantala, sobrang tuyo na ng bibig ni Chako, gusto niyang uminom ng tubig. Parang may nakarinig sa kanyang dasal, kaya't biglang umulan sa Hiroshima, pero hindi ito nagdulot ng kaginhawaan. Dahil mainit at maitim ang ulan ang bumabagsak dahil sa mga abo. Nung araw na iyon, toxic ash ang bumalot sa mga katawan ng mahigit 100,000 Japanese. Kaya naman dahil dito, sa mga sumunod na taon, dumami ang kaso ng pneumoconiosis. Isa itong kondisyon kung saan kinakain ng foreign particles ang baga. Bukod pa rito, yung nakakalason na ulan na pumasok sa mga fresh na sugat ay mas lalo pang nagpalala ng pamamaga. Pero hindi tumigil si Chanko. Nang makita niya ang workplace ng kanyang nanay, wala siyang nakita kundi sunog na mga kahoy at nagkalat na katawan. Naalala ni Chisako na may 2 gold fillings ang kanyang nanay sa front teeth. Kaya naman, nilapitan niya ang bawat katawang nakahandusay, binubuksan ang kanilang mga bibig at sinisigurado niya na hindi iyon ang kanyang nanay. Tapos, may mga kakaibang purple spots na lumitaw sa mga kamay ni Chako. Pero nawala din ito bago pa niya ito mapansin. At matapos ang 6 na araw, nakita na niya ang kanyang nanay pero namatay din agad ito. Huli na nang mailabas ang kanyang nanay sa mga gumuho na gusali at wala nang nagawa ang mga doktor para iligtas siya. Inakala din ni Chisako na hindi na siya magkakaanak pagkatapos ng atomic bombing. Pero habang tumatagal, gumaling ang kanyang mga sugat. At ilang taon nang lumipas, nagkaanak siya ng isang lalaki. Pero sa ospital, mga kakaibang purple marks na katulad ng dati sa mga kamay ni Chako ang lumitaw sa katawan ng bata. Namatay ang kanyang anak nung 17 days old pa lang siya. Sabi ng doktor, dahil ito sa sobrang exposure sa radiation, ngayon maiba tayo. Paano naman naapektuhan ng pagsabog yung mga taong nasa 2 kilometers lang mula sa epicenter? Noong early summer ng 1945, nagpunta si Suo Yamaguchi sa Hiroshima para sa trabaho. August 6 ang huling araw niya sa trabaho at sa susunod na umaga,
Balak niyang bumalik sa hometown niya. Nagmamadali siyang papuntang trabaho nang bigla niyang narinig ang ugong ng eroplano sa itaas. Ilang sandali lang, nagliwanag ang paligid niya. Nang unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata, nakita niyang nakahiga na siya sa mga patatas. Pero hindi alam ni Suo kung paano siya napunta doon. Napansin ni Suo na pagkatapos ng malakas na pagsabog, ang syudad ay biglang tumahimik hanggang sa napagtanto niyang may dugo na pala na pumapatak sa mga tenga niya. Napunit pala ang kanyang eardrums dahil sa blast wave. Isa itong injury na naranasan ng halos 70,000 na katao sa Hiroshima. Sa kabila nito, naglakad pa din si Suo papunta sa wasak na railway station. Nakakalungkot na halos walang natirang helpers sa Hiroshima. Karamihan ng medics ay sugatan din o namatay. Pero ang nakakagulat, maayos pa rin ang mga railway at ginamit ito ng mga survivors. Sinakay sila sa mga trucks papuntang ibang syudad para gamutin. Walang alinlangan na nagtungo naman si Suo sa kanyang hometown. Nang sa wakas ay nakauwi na siya, sumigaw sa takot ang kanyang anak at tumakbo palayo sa kanya. Hindi nakilala ng bata ang kanyang ama dahil matindi ang mga paso nito sa katawan. Kahit hirap maglakad, kinabukasan, bumangon si Suo at pumunta sa trabaho. Hiningi ng direktor ng company ang buong report kay Suo tungkol sa Hiroshima. Ikinuwento naman ni Suo ang bangungot na kanyang naranasan sa Hiroshima pero hindi siya pinaniwalaan ng kanyang boss. Sinabi sa kanya ng direktor na imposible na isang bomba lang ang makakawasak ng buong siyudad. At sa mismong sandaling iyon, muling nagliwanag ng sobrang liwanag ang paligid nila. Noong August 9, 1945, nagbagsak ulit ang American forces ng pangalawang atomic bomb at ito ang Fat Man sa Nagasaki, ang hometown ni Yamaguchi. Ang lakas nito ay umabot sa 21 kilotons TNT. Ang aftermath, mahigit 40,000 tao ang namatay. At least 70,000 pa ang nagdusa sa radiation sickness sa mga sumunod na taon. Naranasan ni Suo ang dalawang pagsabog, yung mga exposed na parte ng kanyang balat ay halos nasunog na, habang yung ibang parte ng katawan niya ay nagkaroon ng kakaibang reddish-purple na kulay. Pero hindi ito ordinaryong mga paso. Ang balat ni Suo at ng libu-libong iba pa ay natatakpan ng tinatawag na nuclear tan, isang unique na damage na dulot ng sobrang ultraviolet radiation. Dahil dito, nawawala ang adhesyon ng mga cells sa human body at literal na natatanggal mula sa katawan. Kaya marami sa mga biktima ng atomic bombings sa Japan ay dumudugo kahit walang visible na sugat. Yung fluid ay literal na lumalabas mula sa kanilang balat. Pero yung mga nakaligtas, kinailangan pa rin nilang tiisin ang ilang linggong paghihirap dahil sa radiation sickness. Lagi silang nakakaramdam ng pagka-nauseous, may internal bleeding, at may iba na madalas nawawalan ng malay. Mas nakakatakot, hindi nila namamalayan na sila ay namamatay na. Tinatawag ito ng mga eksperto na walking ghost face. Kahit na ang bone marrow cells ng isang biktima ay hindi na maayos, pakiramdam nila ay okay pa sila ng ilang oras pa. Kaya maraming survivors noong August 1945 ang humingi lang ng medical help kinabukasan, pero huli na ang lahat. Si Suo Yamaguchi ay maaring isa sa kanila, pero nakaligtas siya sa parehong pagsabog at nabuhay hanggang 93 years old. Bagamat nagdusa siya sa epekto ng radiation sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ang katawan niya ay natatakpan ng choid scars na masakit kapag gumagalaw siya. Sa isang interview, inamin pa din ni Yamaguchi na nagpapasalamat pa rin siya sa kapalaran na nangyari sa kanya noong Nagasaki blast. Ang kanyang asawa at anak kasi ay mas malapit sa epicenter at nakaligtas ang mga ito dahil bumaba sila sa basement para maghanap ng gamot para kay Yamaguchi. Sa makatuwid nagkataon na bumaba sila sa basement kaya sila nakaligtas sa pagsabog. Ngayon maiba ulit tayo. Ano naman ang ginawa ng pagsabog sa mga taong nasa 1 kilometer lang mula sa epicenter noong araw ng trahedya? Heto ang nakakagulat. Pinapasok ng late ng principal ang mga estudyante. Sa halip na 8 ay pinapasok niya ito ng 9 dahil sa scheduled maintenance work. At dahil sa hindi inaasahang ginawa niya ay nailigtas niya ang buhay ng daan-daang bata. Pero karamihan sa kanila ay nagdusa pa rin ng maganap ang pagsabog. At isa na nga dito si Hirano. Literal na inangat siya ng shockwave mula sa kanyang paa. Lumipad siya ng ilang metro bago bumagsak sa isang bato na pader. Pakiramdam ni Hirano na parang nabali ang kanyang braso, pero mas matinding pagsubok pa ang naghihintay sa kanya. Dahil isang segundo lang ang lumipas, daan-daang matutulis na basag na salamin ang tumusok sa balat niya. Pero mas malala pa ang nangyari sa iba. Ilang minuto lang may dumaang lalaking naglalakad
na may nakatusok na kahoy na poste sa kanyang tiyan. Diretso itong tumagos sa kanya, dumudugo ng malala mula sa maraming sugat. Naglakad si Hirano pa uwi at nang sa wakas ay nakita niya ang kanyang nanay. Agad napansin ng nanay niya na may hawak-hawak ang anak niya. Yun pala, hawak ni Hirano ang isang piraso ng kanyang sariling balat na natanggal sa palad niya. Wala silang ideya sa ganitong sitwasyon, kaya naman gumawa ang nanay niya ng kakaibang desisyon na pahiran ang lahat ng sugat ng anak niya ng sake. Isa itong traditional na inumin ng Japan. Nakakagulat dahil ito ang nagligtas sa bata dahil 80% ng mga taong nasa blast radius noong pagsabog ay namatay agad sa unang oras palang pagkatapos ng detonation. Sa 37 na classmates ni Hirano, 3 lang ang nakaligtas. Pero kahit yung 3 iyon ay hindi pa din maswerte. Dahil ang radiation ay hindi lang nagdulot ng malalang damage sa kanilang soft tissues, kundi binasag din nito ang kanilang DNA structure. Pagkatapos ng nuclear explosion sa Japan, tumaas ng 70% ang incidence ng cancer sa mga bagong panganak. Sa bawat 30th na baby, may mga mutation na nangyayari. Maraming baby ang ipanganak na walang mata o may mga extra limbs. Siya si Miwa Mamura. Ipinanganak siya sa Hiroshima 1/4 century pagkatapos ng disaster. Noong panahon na yon, ilang taon nang lumalaban sa bone cancer ang kanyang nanay na si Shizuko Mamura. Pero kahit malala ang diagnosis, hindi ito naging hadlang para magkaroon ng healthy na baby girl. Tinawag ito ng mga doktor na isang tunay na milagro. Pero may kakaiba pa ding nangyari. Sa unang ilang buwan ng buhay ni Miwa, namatay sa cancer ang 2 niyang tita. Hindi rin nagtagal ang buhay ng kanilang mga anak. At ilang taon lang, namatay din sa cancer ang 2 sa mga pinsan ni Miwa. Sa lahat ng kamag-anak nilang naapektuhan ng Hiroshima explosion, si Miwa at ang kanyang nanay lang ang nakaligtas. Nawala ang cancer ng nanay niya, pero hindi pa doon nagtapos. Dahil maraming taon ang lumipas ay binawian din ng buhay ang anak niyang si Miwa. Hindi makapaniwala ang cancer survivor na nanay niya sa sinabi ng mga doktor dahil bihira lang magkasakit si Miwa. Sa kalaunan nalaman niya na mula pala sa mga kaibigan ni Miwa ang sakit. Kaya ito namatay. Ayaw ni Miwa na ipaalam sa nanay niya ang kalagayan niya dahil ayaw niyang makaramdam ng guilt ang kanyang nanay. Ngayon maiba ulit tayo. May nakaligtas ba na malapit lang sa 300 meters mula sa epicenter noong umaga ng August 6, 1945? Siya si Akiko Takakura, na 20 years old, na nagtatrabaho bilang cleaner sa main Hiroshima Bank. Siya ang nakasaksi ng pagsabog. 98% ng mga biktima na nasa loob ng 300 meters sa oras ng pagsabog ay namatay agad. Natagpuan ng mga rescuer ang mga katawan ng mga biktima na parang naluto na ang mga internal organs sa loob lang ng ilang segundo. Literal na nag-evaporate ang mga tao at kumulo ang fluid sa kanilang katawan bago pa man sila makapikit. Karamihan sa mga bangkay ay hindi na makilala dahil pagkatapos ng pagsabog, natanggal ang balat at muscles nito, naiwan lang ang mga bungo. Hindi bababa sa 40,000 na civilian ang nakaranas ng ganitong kakilakilabot na kapalaran. Si Akiko Takakura ay nagtamo ng mahigit 100 malalang sugat at 12 ng radiation na hindi bababa sa 50 times ang daily limit. Nailigtas siya ng blast wave nang itinulak siya nito paatras sa koridor at ang natitirang pader ng gusali ang naging protection niya mula sa mas malalang radiation. Nang magkamalay si Takakura, nakita niya ang isang firestorm na pumupulbos sa buong kalye at papalapit na sa kanya. Nakita niya lang ang ganitong imahen dati sa mga libro na naglalarawan ng impyerno. Sa isip niya, namamaalam na siya sa kanyang buhay nang bigla niyang marinig ang mahinang ungol mula sa ilalim ng mga debris. At dito niya nga nakita si Ms. Asami, isa sa mga empleyado ng bangko. Halos nadurog ang mga binti ng babae dahil sa mga debris. Sa kabila ng lahat, sinubukan ni Takakura na iligtas si Ms. Asami, pero paubos na ang oras at halos aabot na ang firestorm sa bangko. Sa sandaling iyon, may naganap na itinuturing ni Takakura na isang divine blessing. Sumabog ang mga tubo ng tubig ng gusali at isang alon ng tubig ang bumalot sa kanilang dalawa. Kaya naman napigilan ng tubig ang apoy na sunugin ang natitirang bahagi ng mga gusali. Dahil dito, nakaligtas sila. Pero ang masaklap sa gabi pagkatapos ng trahedya, tumindi ang kondisyon ni Ms. Asami at hindi na siya nagising mula sa coma sa loob lang ng ilang araw. Ganun pa man inalay ni Akiko Takakura ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagpupugay at pag-alaala sa mga namatay sa kakilakilabot na pangyayaring ito. Sa kabila nito, ano naman ang nangyari sa mga taong nasa mismong epicenter o ground zero? Ang kanilang mga katawan ay naglaho at naging 2 chemical elements. Ang intensity ng radiation sa puntong iyon ay sobrang taas na pati atomic bonds ay hindi na nag-exist. Ang flash na may ganitong kakilakilabot na intensity ay nagpaputi sa mga madidilim na bato sa mga kalye ng Hiroshima.
Sa ilang lugar, hindi gaanong nagbago ang kulay ng mga bato. Sa makatuwid ang mga bato na umitim ang kulay, ay ito ang mga lugar kung saan may mga taong nakatayo noong oras ng pagsabog. Tinatawag itong nuclear shadow. Ang mga katawan ng tao ay sumipsip ng lahat ng radiation, iniwan lang ang mga nakakatakot na silhouette na permanenteng nakatatak sa concrete at bato. Bago ang mga trahedya sa Japan, hindi maisip ng sangkatauhan na posible ang ganitong mga bagay. Sa mga unang araw pagkatapos ng mga pagsabog sa Hiroshima at Nagasaki, humigit kumulang 120,000 na tao ang namatay at hindi bababa sa 250,000 ang nagtamo ng mga sugat. Kung long-term impact ng radiation ang pag-uusapan, apektado sa sakunang ito ang mahigit 1,000,000 na mamamayang Japanese. Grabe no? Ikaw, anong pananaw mo sa ginawang ito ng Amerika sa Japan noon? Comment down below.